Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kung sinasabi po niya na wag magpabudol, tama po na wag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito, masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. So, sabi ni Vice President Sara, alam niyo sa Ilocano yung Sara? So, ngayon, sa Ilocano yun, ang Sara, pagkain daw ng hayop yung yung tigdo 20 peso per kilo na bigas. So, ako, kakain na lang ako ng mais. Kain tayo, guys. Pagkain daw ng hayop yun. Sabi ni Sungay. Sara Tinwang. Sa Ilocano kasi, yung Sara sa amin, Sungay yun. Parang hindi siya BP, no? Diba, guys? Diba pwedeng kahit naman galit ka sa isang tao kung tama naman yung ginagawa? Di ba pwedeng manahimik ka na lang? Di ba dapat ganun kung meron ka talagang pinag-aralan? At saka, sabihin niya na pagkain ng hayop yung 20 pesos per kilo na bigas. Grabe. Ibig sabihin yung mga katulad natin na mahihirap, tapos yun yung bibilhin nila na kasi yun lang yung afford nila. It means, hayop na rin sila. Diba? Mas okay pa yung tumahimik na lang diba? Para siyang walang, alam mo yun, walang pinag-aralan. Actually, sorry sa mga kaibigan ko na alam naman nila. Yung mga kaibigan ko nandito sa Singapore, alam naman nila yan na yung mga ginawa ni tatay, ang Tatay Digong, walang problema sa akin yun. Siyempre, appreciated lahat yung ginawa niya. Pero, kung papipiliin niyo ako within Sara sa kay BBM, siyempre, noon pa man si BBM na ako talaga. Siyempre, hindi naman sa taga Ilocos ako, Ilocano ako. Kaya, siyempre, siya yung susuportahan ko. Pero, kitang-kita din naman kasi talaga. Ako pa naman, napakaano ko sa attitude ng tao. Alam nyo, gusto ko yung tao talaga yung totoo siya, yung ganun, yung... Dunay! Pero wala tayo tubig na tarong! Ayaw lang. Wala na Sara Diamond. Tubig! Kita kinadakag suba pero wala tayo tubig! Pinuot man sad! Kita may kinadakag suba pero wala tayo tubig! Ayo dah, Ma'am. Lagi si Kuan. Walis! Ayo dah, Ma'am. Ayaw kong itulod. Ayaw kong don't touch me. All right, I won't Don't touch touch you. me. But do not shout. Don't touch me. Do not shout here. Di ka tayo Don't touch me. Ay kong itulod. Dara.
Wala akong gasagit, sir. Ikaw na ka-live. Sa to. Wala akong ka-live. Nakirito sa Christina. Wala akong ga-create of scene. Nilakaw na ko. Ito na rin ang katuparan ng pangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Ito ang bilin ng Pangulo ng ako. Basta po yung nabili yung bigas. Ngayon po mabaho. Pagkain ako ng hayop eh. Pwede kainin pa namin may hirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop to. Oh. Maitim po ba? May tim na, may amoy pa. Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Meron tayong BBM rice. Yan, tag 29 ang kilo. Ayan ha. Yan ang bagong bigas para sa bagong Pilipinas. Yan. Ang itsura niya ay ganito. Ayan. Yan ang itsura niya, oh. Tapos ang amoy niya dili siya makakaon, amoy amag, ah. Amoy ipis. Kaya ito yung sinasabi ng mga tao na para sa mga kuwan ng ito, hayop. Sana yung mga manok dito. Kruk, 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 kruk. Ayan. Para sa hayop lang talaga ito. Ayan. Okay? Alright? Pag siya. 20 rin yung kilos bukas, no? Abi ko binuwang na to. Sabi ko, tiyaw ba? Natuman gid siya. 20 lang kilo. Salamat kayo, Mr. President. Natuman ng tag 20. Ang naging reaksyon ko sa anunsyo ng Department of Agriculture ay masaya dahil bilang isang estudyante na ang pangunahing pangangailangan ay pagkain, magiging tulong ito para mabawasan ang gastusin araw-araw. Akas may sa nga estudyante, dakkel at tulong dayta programan si Department of Agriculture maipanggap iti 20 pesos nga presyo ti maysa a kilo nga bigas. Dakkel at tulong daytoy kadagiti parientes magkukurang ti source of income da ken iti pamilya nga marigrigat. Regarding the implementation of rice price low 20 pesos sa mga common tao, it's a great help to them. Of course, since the price in the Philippines is fluctuating, and of course we have the low level income, it will help them. It is the battle cry of common people to have a rice on the table. So as one common tao, as long as it also helps the rice dealers, if the government will purchase directly from the rice dealers, not Nabanggit niyo po may i-draft na guidelines ng DA para sa pagbebenta po ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nangangahulugan po ba ito na limitado lamang yung mga kababayan natin na maaring maka-avail at hindi ito rice for all, itong 20 pesos na ito ng ating administrasyon? Nakausap po natin ang representative ng DA at sinasabi po naman nila ito ay ma-avail nino man. Pero magkakaroon din po ng sariling guidelines ang LGU kung kanino po ito maibebenta. Mas malamang po sa aking hinuha, sa aking pagtatansya, mas mabibigyan nila ng priority yung mga sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Pero hindi naman po ito ipinagbabawal na bilhin. Ang sabi po sa atin, pag nasa kadiwa po, lahat naman po ay maaaring maka-avail.
dito sa Cebu na pinayagang makapasok sa warehouse ng National Food Authority dito sa Cebu City. At ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung hitsura ng bigas. Ito yung quality ng bigas na simulan ng ibebenta within this week. At gaya nga na ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito na yung 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon sa NFA, meron pa silang mga karagdagang mga sako-sakong bigas na hinihintay na augmentation mula sa ibang rehiyon. So within this week, sisimulan na ang pag-roll out nito. At ito, titikman din natin naman yung inihanda nila para sa atin na NFA rice na niluto nila. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am. And tikman natin. Ito na yon, sinaing na NFA rice. Nagpasample pa talaga sila para sa atin. At titikman. Ayan, this is how it looks like. Parang same lang talaga sa usual na klase na bigas na mabibili sa mga merkado. So ito yung quality ng bigas na sisimulan ng ibenta within this week na 20 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Buti na lang inumpisahan ito sa Tondo. At sana sa tuwing lalabas si Sara Duterte, ganito ang gawin sa kanya ng taong bayan. Papakita ako sa inyo. Pakita ko sa inyo talaga. Here we go. Dito! Sa distrito! Ay! Inendorso mo ba? Iyak. Oh, ayan o. Thumbs down o. Si Isko, tawa-tawa. Si Isko. Tawa-tawa si Isko. Marcos. Si Sara, di na mapintay mukha eh. Tignan niyo yung mga tao. Oh, thumbs down, oh. Oh, ayan, oh. Thumbs down. Oh, tina-thumbs down si Sara, oh. Ay, lumaki. Lumaki ka, boy. Ayan. O, yan, o. Ano, no? Thumbs down. Thumbs down. Diba? Diba? Oh. Wala. Oh, lots. Oh. Ayan, o. Tina-thumbs down siya. Yun, o, si kuya, o. Galit na galit, o. Laki nung... Ang taas ng thumbs down niya. Ang taas, eh. Ayan, o. Oh. Oh, thumbs po, o. Dito pala yung kay DX sa baba. Ito, X ka girl. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Binastos talaga siya sa Tondo oh. Oh. Yan oh. Dumi-DX pa eh. Ngayon, hindi na kami maka-Duterte. Ngayon, BBM na kami. Sama-sama tayo aalis dyan sa Duterte. Kay BBM na tayo sa mahal nating Pangulo. Maganda ang hangarin niya ibigay sa Pilipinas at bayan natin. Kaya suportahan natin ang mahal nating Pangulo, si Bongbong Marcos. At alis na kayo dyan sa food China. Wala tayong makukuha dyan sa kanila, kundi sakit ng ulo. Yes! Tama ba? Kaya aalis na kayo dyan sa Duterte, mga kadidiis. Magsulit BBM na kayo, susuportahan natin. Great! Magsama-sama tayo at walang iwanan. Tatanggapin na lang natin ang katotohanan kung anong meron. Mga ka-BBM, sulit. Illegal drugs, napababa na po natin. Kung mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas sa standard drug price na in the entire Philippines. So, yung mga binabanggit po ng isang taon na napakadami na raw pong illegal drugs dito sa atin, ay iba na po ang istorya ngayon.
doon po sa mga validation ng ating mga kapatid naman sa PDEA at doon sa mga ARPOC meeting natin, nakikita natin na bigayan po dito sa isang bulto is 13,800 pesos ang per gram, which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. So we don't need a president with a different style, but we just need an honest to goodness law enforcement on the ground at mapapababa natin to. Ang baba ng supply, napakataas ng demand, napakataas ng presyo, walang dumarating dito. That is why maganda na at nag-i-improve na ang ating safety measures sa lahat ng ating mga anti-criminality efforts. This is in line with the guidance of our Chief PNP to enhance the internal cleansing efforts dito sa ranks namin at nakikita nyo naman ang dami nagpa-positive sa illegal drugs. Ito po ay dito lang sa ating Davao region meron tayong 15 since last year, and they have all undergone the processes, and they will be dismissed from the police service. Meron na ni-dismiss sa they are now all recommended for the dismissal, and yung mga paperwork is now with the investigation, and andyan na po sa amin. Nasa table ko na po yung iba at pag madi-dismiss na po sila. Yung mga commanders hindi ma-promote, sir? Yung mga commanders hindi ma-promote? Yung mga commanders ng ating mga mga nagpa-positive sa illegal drugs ng mga policemen, I require them that they will not be recommended for future assignments anymore for command responsibility. Sir, clarification. So may mga commanders na nag-positive? No, only their personnel. Okay. But their commanders, dahil nga may nangyayari pa rin, I will make sure that they will be slapped with command responsibility. How often are you conducting random or surprise drug testing? Drug test namin dito, sa buong nationwide, tayo lang gumagawa na mayat maya, nagpapa-drug test tayo. Alam niyo naman yun. Pumunta po tayo sa mga istasyon, makikita nyo, mayat maya, ang nakakulong pulis. Dahil ino-operate, nauhuli namin yung iba pulis. Ay nako, ang kinakatakot doon ni Fiona, baka doon sa 2028, wala ng Pilipinas. Bakit, Fiona? Saan mapupunta ang Pilipinas? Mawawala ba ang bansa? Kayo ang mabubura. At okay lang sa amin yun. Anong mga pinagsasabi nito? Inyo ba ang Pilipinas? At para ipagdamot mo sa mga Pilipino? Hindi kayo kawalan. Yung pamilya nyo ang nagpagulo sa aming bansa. Kaya hindi kayo kahina-hinayang mawala. At saka yun ang mangyayari, talagang mabubura kayong lahat. Sa mga pinaggagawa ng mga katarantaduhan. Huwag niyong idamay mga Pilipino. Anong kinalaman namin sa mga katarantaduhan nyo? Pagdusahan nyo lahat yan. Lahat ng nangyayari sa inyo, ginusto nyo yan at ginawa nyo yan. Huwag nyo kaming idamay. Kayo mga didisit, bobo. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Kung hindi nga sila makapagbigay ng maayos at makatarungang pagsiserbisyo sa mga customer ng Prime Water, paano pa kaya sa buong Pilipinas? Paano pa kaya sa lahat ng Pilipino? VP Sara, kaya pala tila alikaga at tila hindi maayos ang kanyang mga sinasabi sa rally dahil nakita niya na ang listahan ng ICC na siya na talaga ay kumpirmadong aarestuhin ng ICC. VP Sara, bakit nga ba siya alikaga? May hindi ba siya sinasabi na ngayon ay nilantad niya na? Tiyag ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong listahan ang International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin.
May listahan na raw ang ICC ng mga susunod na aarestuhin kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni FERRD. Ayon kay VP Sara, kasama daw siya rito, pati na rin ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Dagdag pa ni VP Duterte, sinubaybayan ng ICC ang ilang pag-uusap sa pagitan nila ni dating Pangulong Duterte tuwing bibisita siya sa detention facility. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi na naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito, giundang nila pag manilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So, dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, itong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Naabo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila bago ako. Kapansin-pansin, lahat ng mata kay VP Sara Duterte nakatutok, pero hindi dahil sa karaniwan nating inaasahan. Hindi ito dahil sa mga proyektong pinagmamalaki niya o sa mga rally na dapat sanay nagpapalakas sa kanyang imahe. Hindi, kundi dahil sa tila pagkalito sa kanyang mga sinasabi na tila agresibo, hindi maayos pakinggan. Klaro nun na hindi ko siya PNP officials. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi na naa sa listahan. At tila may bumabag-abag sa kanya. Bakit kaya ganito magsalita si VP Sara? Bakit kaya akala ng iba normal lang yan sa stress ng pagiging vice-presidente? Pero may mga nakakaalam ng mas malalim na dahilan. Isang bagay na hindi madaling aminin sa publiko. Isang listahang kinatatakutan. Pero teka, baka iniisip mo anong listahan yan. Ito ang hindi agad sinabi ni VP Sara sa simula, pero sa isang media interview nabuksan ang sekreto. Ayon mismo sa kanya, kabilang siya sa listahan ng mga posibleng arestuhin ng ICC. Oo, tama ang narinig mo. International Criminal Court. Bakit siya nandoon? At bakit siya nadawit? Hindi ba't ang iniimbestigahan lang ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tama ka, pero may nadiskubre si VP Sara noong bumisita siya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Noong una, pinapayagan pa siyang makabisita araw-araw, pero napansin niya unti-unti siyang nilalayo, binabantayan at nire-record lahat ng usapan nila. Kaya nga, sa isang payag, hindi na napigilan ni VP Sara ang kanyang kaba na ako sa listahan, dagan kaayo mi na naa sa listahan sa ICC. Isang patunay na hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinupuntirya. Nariyan din sina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Pati ang mga retiradong general na sina Oscar Albayalde at Vicente Danao. Pero kung akala mo hanggang doon lang ang problema, nagkakamali ka. Dahil ayon sa mga dokumentong nakapost mismo sa Facebook page ng ICC, may mga co-perpetrators na binanggit bagamat tinakpan ang kanilang mga pangalan. At anong ibig sabihin nito? Hindi na tanong kung may listahan, kundi tanong na kung kailan sila huhulihin. Ang mga rally na tila minamadali. Ang mga rally na tila hindi maganda ang sinasabi. Ang mga pahayag na tila hindi pinag-iisipan. Ang hindi mapigilang kaba sa harap ng kamera. Hindi na nakapagtataka. Kung ikaw ba naman ang may ideya na maaari kang dakpin sa anumang oras, hindi ka ba tila matataranta at tila magiging agresibo upang sa ganoon ay maibsan ito? Samantala, ang ibang lider ay abala sa pag-angat ng bansa. Si VP Sara tila abala sa pag-iwas sa tanong. Pero kumpirmado na talaga. Ayon sa kanya, na nasa listahan daw siya. At ang tanong ay, kung totoo ang lahat ng ito, paano kung darating ang araw na hindi na siya makakatakas? Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa ICC, pero minsan, hindi na kailangan ng papel para maramdaman mo ang bigat ng katotohanan. Kaya pala tila aligaga, kaya pala tila hindi maayos ang mga sinasabi sa rally, dahil minsan, ang pinakakinatatakutan mo ay ang bagay na hindi mo kayang sabihin ng buong buo. Ang tanong, Chinese Communist Party, nakikialam nga ba sa 2025 election?
Ang sagot, oo, yan ay ayon sa National Security Council. Paano ba nila ginagawa yan? Simple lang, sila ang nagpopondo sa fake news na kumakalat ngayon sa ating bansa na pabor sa mga kandidatong gusto nila. Bakit naman nakikialam ang China? Siyempre gusto ng China na makontrol ang gobyerno natin. Kaya gusto nilang manalo ang mga kandidatong sunod-sunuran sa kanila. Gusto kasi nilang wag tayong pumalag sa pananakop nila sa West Philippine Sea. Sino-sino ba yung mga kandidatong gusto nilang manalo? Napakadaling malaman yan. Sino ba ang numero 1 puppet ng China? Di ang mga Duterte. 非常高兴及习近平 I love China. I love China. I love China. Yan yung mga kandidato nila. Yung mga ine-endorso ng mga Duterte, sila ang mga kandidatong gustong manalo ng Chinese Communist Party. Hello mga kapatid, may nakakabahalang balita na naman tayo ngayon. Mula sa West Philippine Sea hanggang sa mismong tapat ng Comelec. Ano ba yung nangyayari? Tara pag-usapan natin. Unahin natin yung mainit na issue sa West Philippine Sea. Trending ngayon ang balita na inangkin na naman ng China ang Sandy Cay or inangkin na daw ng China ang Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island, isang bahagi ng ating teritoryo sa Palawan. Sabi ng ating gobyerno, isa na naman itong fake news na pinapakalat ng China at ng mga troll nito. Pero hindi dapat tayo makampante. So pinag-iisipan na ng ating gobyerno na magsampa uli ng arbitration case laban sa China sa International Court of Justice tulad noong 2016 kung saan tayo yung nanalo. Samantala, sa Manila, isang Chinese national ang nahuli ng NBI habang may dalang IMSI catcher sa tapat mismo ng Comelec head office sa Intramuros. Ano nga ba yung IMSI catcher? Yan po yung gadget na kayang kumuha ng text messages, tawag at iba pang sensitibong impormasyon sa loob ng 500 meter hanggang 1 kilometer radius. Ayon sa NBI NCR Regional Director Ferdinand Labin, 4 na beses nang pabalik-balik ang suspect sa harap ng Comelec at doon siya na-intercept. Si NBI Director Jimmy Santiago mismo ang nag-inspection sa mga gamit nito. Inangkin na yung teritoryo natin at pati ang resulta ng halalan gusto nilang pakialamanan. Grabe ng panghihimasok ng China at malamang may mga Pilipinong politiko ang nakikinabang at natutuwa dito. Alam kong kilala ninyo ang mga tuta ng China. Alam kong kilala ninyo kung sino ba yung pinagkanulo na yung bansa natin sa kanila. Kaya sa darating na halalan, kilatisin natin ang mga kandidato kung pabor at pinoproteksyonan ba nila yung China. Piliin natin ang Pilipinas. Bumoto tayo ng makapilipino. No to Team China.